Papakita ko sa'yo. Di ba yung ito yung sa earphone? May nanonood. Anong may nanonood? Nakita. Ito na naman tayo mga boss, mga master, at samahan nyo na naman ulit ako sa bagong video na atin bibigyan ng reaction. At sana samahan nyo ako hanggang sa huli. At itong video ito ay galing kay Goosebump Top 5. So, umpisa na natin, baka umpisan pa ng iba. Alright, so here we go. Okay, so ito galing daw kay Joyce Diaz sa TikToker yata. Nakilala mo yung isang mapulang mukha at mga matang may itim, ang paligid ang makikita ng nakatitig sa kanila. Ang creepy face na ito ay nagre-reflect umano sa isang salamin na pagmamayari ni Joyce. Suing mabuting kung may kakaiba sa salamin. Ito ay mukhang normal sa salamin lamang na makikita sa kahit saan. Ito kaya ay may portal sa ibang dimensyon? Ayon kay Joyce, patawa-tawa lang daw umano siya, pero ang totoo, sobrang creepy na ang kanyang nararamdaman sapagkat ang mukha ay nakatitig lamang. Ano kaya ito? Pero parang ano lang balik nga natin doon. Parang Ang creepy na ang kanyang nararamdaman sapagkat ang mukha parang ano lang salamin daw to salamin daw. Pero parang ewan natin na kayo, kumbaga sabi nga niya kayo na bahala maghusga. Alright, so continue tayo. Sa mga TikToker naman. ay nakatitig lamang. Ano kaya ito? Gmail. Okay, TikToker. Makikita ang tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na mga apat na entity. Ano kaya ang mga entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga ka-Goosebumps. Isang nakawan ang nangyari pero hindi ito ang kinababahala ni Scary. Hindi ang Ayan, nandiyan banda. makikita ang tatlong kababaihan na sumasayaw and just having a good time. Nung bigla na lang may sumilip na mga apat na entity. Ano kaya ang mga Ayan, no. Pero parang dating naman, parang kasama lang naman nila Kasi visible Sumingit lang ako baga, ano man tawag yun sa picture is photo bomber. Siya naman is video bomber. Ayun. Ayan, bahala na kayong musika nga daw. Sige, diretso tayo. entity na nagpapakita sa kanila? Kung ano man ito, nais ko lang sabihin na mag-ingat kayo lagi mga ka-Goosebumps. Isang nakawan ang nangyari pero hindi ito ang kinababahala ni Scary. Hindi ang posibilidad na siya ay mabiktima ng isang nakawan, kundi ang posibilidad na may paranormal entity sa kanyang neighborhood. Nag-glitch yung mga video, pati yung pagdaan kanina ng isa dito. Nag-glitch yung yung video. Ayan, no. Hindi natin alam kung ano meron. Pero mga magnanakaw to yung mga taon to Ayan, no. Isang black silhouette ang kapansin-pansing naglalakad na tila oblivious sa krimen na nangyayari sa paligid nito. Maya-maya pa ay bumalik ang shadow figure. Pansinin mo kung paano tumingin matatalikod ang thief. Para bang may nararamdaman itong presensya sa kanyang likod. Ngunit sa huli mukhang wala itong nakita. Sabi sa isang comment, itong grade 6 ayon sa security Mukhang glitch lang naman kasi. guard na ito. Madalas daw siyang nakakarinig ng noises tuwing gabi at ito ang kanyang nakuha nang nagpasya siyang hanapin ang source ng tunog. Panoorin mabuti at huwag gugurap.
Eh, magwardya, maraming nakita ka. Nakita niyo ba yun? Isang mukha o isang porte ng mukha ang mabilis na sumilip sa gilid ng air conditioner. Ito ay nakagit lamang ng camera. Tama, pwede rin yun, no? Pero halatang ito ay pansin agad ng security guard sapagkat dali-dali niya itong hinanap. Ano nga ba ang entity na ito? Ayon sa ilang commenters, medyo suspicious daw na hindi niya finifilm ang air conditioner mismo. May ilan naman na nagsasabi na papansin-pansin daw na walang makikitang paa. Ano sa tingin niyo mga kagus? Wala nga makitang pa nga rito. Dapat may makitang pa rito. Yun nga lang. Kasi ang hirap naman kung naka siya, diba? Nakaganon. Para naman siyang doon. Pahirap. Pero hindi natin alam kung ano talaga yan. Bumps. Ito kaya ay ghost content? Kaya na ang husga. The Watts family, isang pamilyang nasira at nawala dahil sa isang affair. Si Chris Watts ay isang perfect dad kung tawagin sa social media. Pero sa likod ng tawanan at kasiyahan, unti-unti na pala niyang sinisira ang kanyang pamilya. August 16, 2018 nang binawian niya ng buhay ang kanyang buntis na asawa na si Shannon Watts sa pamamagitan ng pagsakal dito. He also smothered her two daughters to death na si Bella Marie, 4 taong gulang at Celeste Catherine, also known as Sisi, 3 taong gulang. Although ngayon ay nakakulong na si Chris ng mahabang buhay, ang dating tahanan ng Watts family sa Frederick, Colorado ay patuloy pa rin daw pinamamahayan ng spirits ng Mag-aapat na buhay ni ko rin Chris. pinauwi niya, no? Ayon sa mga kapitbahay, may nakikita daw silang silhouette ng isang babae na nalalakad sa loob at ang ilaw daw ay patay-sindi. Ang susunod na mga video ay mga sequence of recordings na nakuha ng K9 unit at search team nang inimbestigahan nila ang bahay ng Watts family. Ito ay naganap bago pa man mamansin si Chris sa kanyang ginawang krimen at bago pa man natagpuan ang mga katawan ng mag-ina. Ang K9 unit at search team ay naghahanap ng clues at leads at that time para mahanap ang nawawalang mag-ina. May mga suot silang body cam at ito ang kanilang nakuha. Narinig ba yun? Pagpasok pa lamang ng K9 unit ay may narinig agad silang out of place na boses. Kahit ang search team ay di makapaniwala sa kanilang narinig. Hindi lamang yan. Sapagkat pag-akyat ng K9 unit sa second floor ay mas naging kakilabot pa ang mga recordings na kanilang nakuha. Habang naghahanap ng clue ang search team sa isang kwarto, may record silang tawa ng isang bata. Pakinggang mabuti. Yes. Oh. Grabe, no? Hindi narinig yung mga boses talaga eh. Sipin mo, no? Ayon sa isang comment, kung mapapansin daw, tila naipit daw ang vocal cord nung sinabi ang mga salitang ito. Ito kaya ay espiritu ni Shannon, ang asawa ni Chris na kanyang sinakal? Kumbaga, no? Ang ganda ng bahay, no? Ang ganda ng bahay nila. Sabi, ganyan nangyari. No? Pati kawawa naman yung, yung mag-iina na yun, no? Ganun lang ginawa ng lalaki. Ano kaya naging dahilan bakit niya pinas lang yung yung pamilya niya. Sayang, no? There's a pair of
Ito ang pinaka-solid evidence na nakuha ng body cam. Ganda oh, ganda ng bahay oh. Ayun. Tingnan nyo sa gilid. Nakikita niyo ba yun? Yes. Tila isang silhouette ng bata ang makikitang tumatakbo pababa ng staircase. Ito kaya ay espiritu ng mga bata o ito ay isang optical illusion lamang. Kaya na ang paranormal footage na ito ay galing sa sikat na YouTube. Kumbaga gano'n, no? Rinig na rinig yung mga usapan ng ng mga multo, no? Na mag-iina pati mga bata, no? Boses nila. Wawa naman. River na Twin Paranormal. Sa gabing ito, binisita ng Twin Paranormal ang lumang Ferrari farm na malapit sa Nevada Desert. Ang farm ay kilala dahil sa misteryong bumabalot dito. Ang site ay malapit sa isang river kung saan maraming bangkay na ang nakilalang ninunod. Walang explanation ng mga otoridad kung bakit dito lagi napupunta ang mga bangkay, kaya naman isa ito sa misteryo ng lugar. Maraming paranormal event na din ang nai-report na nangyari sa farm dahil dito nabalot ng kababalakan ang lumang Ferrari farm. Ayon sa farm owner, ilang beses na rin siyang nakaramdam ng paranormal activity sa property. Malaki ang takot ng owner pati na ng kanyang pamilya dahil hindi nila maipaliwanag ang mga nangyayari. We put up some night cams over there, so basically just some trail cams just to kind of see. And pulled up one night, just started looking through it, and all of a sudden there's this image going through. It looks like maybe a woman in a white dress that was going by or running or whatever. And I don't know, just one of those strange things that I couldn't figure it out. Now, to us, this kind of looks like it could be a Native American woman or just a woman in a white dress and or white gown. May impormasyon din na maraming labi ng Native Americans ang nililibing sa ilalim ng lupa na pinatayuan ng site. Dahil sa mga unexplained occurrences, hindi maiwasang iugnay ng Twin Paranormal ang mga naranasan ng farmers sa impormasyong ito. Ang espiritu nga kaya nililibing sa lugar ang sansanhin ng paranormal activities. Sa gabing ito, imbestigahan ng Twin Paranormal ng lugar na narito ang kanilang mga nakuha. So I don't want any interference or anything. That's a really close grab. No, they used to call my grandmother. Are you family? Yes, please hold on to that object right there. Like I said, we're just trying to get some information on who is here and who would like to speak. Memories here. Oh! Whoa! Memories here. So are you saying your family? Again? Again? Never. Literally never. Why are you saying my name? Ryan, run now. Is there something we need to worry about? Because somebody was saying that they needed help. Is that it? Because that's creepy. Sounds like a baby. Again, whoever was in the photo has to be speaking to us. Somebody was trying to warn us of somebody. Something creepy. Is there not something good on this land that you're trying to warn people about? The problem is, we're not able to see anybody physically with our eyes, unless if they have that energy or they want us to see them. That's why we're trying to get information. So if you want us to run from something, if you want us to stay away from something, you might have to let us know what it is or who, if that's okay. The house. The house that used to be here? The one that... You said there was a house on this land once, and you said that the fan would go on by itself, right? Exactly. That's the one that we were deep conversation with when the fan went by itself. Wow. That's it? Is that it? I don't know. Was it something from that house? Someone? What's going on? This is very odd. They're trying to warn us, though. And I think another spirit is a family member of yours. Yeah, the one they call Nona. Just said bye. After telling us to go, to run. Maybe someone warning us, and since we're not listening, they're They're not helping us anymore. Fix this up.
You get something? He just took two photos. First one? Or no shot. No, not! Isang orb ang napicturean ng isa sa Twin Paranormal at ito umano ang lola ng farm owner. Matapos ang creepy session, nagpasya silang lumabas at magbalik ng location. The owner's grandma was just talking to him, was showing him that she is there. She could also be protecting all of them from this said evilness. I've heard Kumbaga it may many ano pa, may times. I've heard other, this kind of thing happening. may, We're over may here. something. We're trying to see if somebody wants to communicate with us. Somebody that doesn't want to be seen by the people who own this property. But we know about you. We were told. You know, boys, look where we are. Crossroads. 1, 2. With the energy that we're able to provide you, you should be able to show yourself. If anybody knows any information and hears me and can see us, Hinahamon niya pang ano, I want to let you know that we can't physically see you. So we have these objects that can pick up your energy. We want to know where you are. We want to know who you are. This right here gives you the ability to speak. You come up to me, use your energy, and you will be able to use a word or a sentence. Please come up to us and give us information. Show us who you are. I'm talking to the creature or what people call you as a demon. We want you to come and speak with us. If you don't mean harm, but if that's what people see you as, maybe you're a protector. What is said to be somebody buried over there that is a Native American. Give us a sign, please. Now speak to this. They're contained. Containing the evil. may narinig sila ng banda. Use your energy, please. Somebody's showing us that they're here. Can you help? Again. What if we turn the light out? Complete darkness. Shut the light out. At this point, we are vulnerable because we cannot see. So if you want to give us that sign that you are here, then come on. Please. May gumagalaw, oh. Your branch just broken. That was a thick-ass branch. Habang nagtatangkang makipag-communicate ang Twin Paranormal sa entity sa kanilang paligid, may narinig silang ingay at sa may kalayuan, sa may liblib na damuhan, may isang silhouette na makikita na lumitaw out of nowhere. Or should I say, out of the dark. Ang humanoid apparition ay na-capture ng isang stationary camera na kanilang sinetup. At ayon sa Twin Paranormal, isa umano itong skinwalker at ito ang sanhing mga ingay na kanilang narinig. Dahil sa mga labi ng Native Americans na inilibing sa lugar, pinag-connect ng paranormal investigators na maaaring skinwalker nga talaga ang isa sa cam. Ang skinwalker ay nag-originate sa tribo ng Navajo, which is isang Native American tribe. May mga spiritual power ang creature na ito, kaya maaaring silang dahilan ng lahat ng kababalagan. Kumbaga tawag pa dati tribe, no? Pero kung Natatandaan saan na binigyan ng babala ang Twin Paranormal ng isang multo. magkatatawagin ngayon mga kulto. Never. Literally never. Why are you saying my name? Ryan, Run now. Is there something we need to worry about? Because somebody was saying that Baga they need. nagbabanta na rin yung mga spirit. Kaya ito ang kinatatakutan ng mga espiritu. Kung oo, then ano kaya sa mabalak nito sa mga nakatira sa farm? Panoorin ang full video sa channel ng Twin Paranormal at kayo na ang musika. Eto matatawa ka rito eh. Bakit lagi sila nababagsakin? Pati akit ka ng ano, ikaw lang mag-isa, tapos may nakikita sila sa taas, kung ano daw yan, bruha. Yung eto, nandito banda yun.
Kaya hindi mo alam kung ano to, kung real or ano lang, gawa-gawa lang nila. Pero ang dami nila, no? Ayun na yung sa ano, sa taas. Ayan na yung tsura na. Kaya pa ito eh. Kung i-enhance ang brightness, magiging malinaw kung ano ang rason sa kaguluhan. Sa rooftop ng building, makikita ang isang dark entity na tila gustong yuyugin ng mga tao. Ayon sa nag-post, isa umano itong bruha, isang klase ng witch na may maitim at delikadong salamangka. Sa Latin American culture, ang mga buhay ay kinatatakutan at higit sa lahat, kinasusumaman dahil sa witchcraft na ginagawa nito. Hindi sila nalalayo sa mga mangkulam sa ating bansa at higit sa lahat may connection din daw umano ang mga supernatural being na ito sa demonyo. Isa ba talaga itong buha? Kung totoo, then it's creepy as at kung lahat ng ito ay kalokohan lang, then it's yes. Yun nga, sasabi nga ko, ano, baka kalokohan lang. Kasi ano eh, kung ikaw, kung alam nilang, ano talaga, kung totoo talaga yun, kasi lahat, kung dudumugin talaga yun, kumbaga nagsiakyata na sila lahat sa taas, sinuli na nila. Eh, yun nga lang kasi pakikita mo pa isa-isa yun. Isa silang ano, pinapakit yung isa. Kung tapos i-enhance ang papagsak pa. Yan na. May hagdanan na. May hagdanan na. Parang mga ano, parang mga ano, mga eng-eng yun. Ayan no. Ano naman gagawin mo pag nakapunta ka dun sa taas? Ba't di nyo ito, ano ba, dapat idiniretso nung isa, kung isa man lang talaga, ano, didiretso ang packet talaga sa taas, di ba? Hindi eh. Parang ano lang, kumbaga pasikat yan. Ayan o, may ano pa oh. May bata pa na ano, bit-bit. Kung i-enhance ang brightness, magiging malinaw kung ano ang rason sa kaguluhan. Sa rooftop ng building, makikita ang isang dark entity na tila gustong yuyugin ng mga tao. Ayon sa nag-post, isa umano itong bruha, isang klase ng witch na may maitim at delikadong salamangka. Sa Latin American culture, ang mga buhay ay kinatatakutan at higit sa lahat, kinasusumaman dahil sa mga witchcraft na ginagawa nito. Hindi sila nalalayo sa mga mangkulam sa ating bansa at higit sa lahat may connection din daw umano ang mga supernatural being na ito sa demonyo. Ewan ko lang sabi nga eh, kayo na lang ang kumusga. At ang lahat ng ito ay kalokohan lang, then it's creepy as hell. May nanonood. Magka-choir meet tong dalawang to. Sabi niyan. Kasi itong si babae may nakitang kakaiba. Bukakan mo. Kaya pinapakabot. Walang tao dyan. Nakita niyo ba yun? Habang kinakausap ng ka-churchmate ni Alejandro ang babae sa video, hindi niya sinasadyang nakitapat ang camera sa hagdan ng staff house. Sa likod niya ay isang humanoid silhouette. Isang tao na may mahabang buhok at walang mukha ang makikita ng nakadumang kakasandal sa pader. Agad itong napansin ni Ate Girl pero nang muling tutukan ng camera, ay wala silang nakita. Wala itong ingay na nagawa kahit anong indikasyon na nasa likod ito. Tahimik itong lumitaw at mas tahimik na laglaho. Kitang-kita rin sa expression ni Ate Girl na hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Halata rin ang slight panic sa boses ng lalaki dahil mag-isa lamang siya sa lugar. At gabi pa nang nangyari ang insidente. Kahit sino ba naman matatakot dyan? Ayan ba? May nanonood. Ayan no. Matatakot talaga yan. Bukakan mo. Kaya pinapakabot. Walang tao dyan. Ano sa tingin mo? Isang kaya itong ghost sighting? O baka naman may iba pang explanation? Kung ano man ito, laging tatandaan sa buhay, hindi talaga tayo nag-isa dahil hindi mo alam. May katabi ka na palang iba. Iba. Pero nakakatakot din yung kung sakasakaling totoo yung ano, yung
nakita ng babae kasi ikaw lang mag-isa sa loob ng kwarto or bahay. Then sasabihin ng kausap mo may nanonood. Siyempre, ikaw alam mo na ikaw lang mag-isa, di ba? Pero sabi nga kaya kayo na bahala ang maghusga. Alright, so back tayo ulit. Ay, eto, magandang magandang pag-usapan tong tong nakita rito. Titigan nyo or panoorin nyo na mabuti. Kumbaga comment nyo kung sa tingin nyo is ano ang nangyayari talaga. Or any explanation about this video clips. At siya nga pala, bago natin ipagpatuloy ito, pwede kayo punta, kung gusto nyo makita itong mabuo nito, punta kayo sa kay Goosebump Top 5. I-ano nyo na rin siya, i-subscribe nyo na rin kasi gaganda rin mga video nito, lalo mga bago niya ngayon. Alright, pati ito na. Gawa na natin ng reaction to. Ito maganda to Ayan o. Ang footage ay kuha ng isang CCTV habang isinasagawa ang namas, isang act ng pagdarasal sa Islam. May makikita ng isang nagdarasal na bigla na tumayo at naglalakad papunta sa gitna. Medyo naging transparent ang katawan nito bago tumakbo at di nagtagal, naglalaho papalayo. Kung papansinin na maigi, masyadong mabilis ang kilos nito. Lahat di laban ng isa itong White Phantom. Sa simula pa lang, pansinin nyo to ulit Etong eto yung pinakatali na yun na puti. Mapapansin nyo na. Ang footage ay kuha ng isang Gumagalaw CCTV din habang sinasagawa ang namas. Yung pagdaan niya, Ito makita niya na. May makikita ng isang nagdarasal na bigla na tumayo. Ayan, gumalaw din, di ba? Sa gitna. Medyo naging transparent ang katawan nito bago tumakbo at di nagtagal, naglalaho papalayo. Kung papansinin na maigi, masyadong mabilis ang kilos nito. Lahat di laban ng isa itong White Phantom. Sa simula pa lang, nababalot na ng puti ang ghostly person kaya masasabi na nag-blend lamang ang katawan nito sa all-light na kapaligiran. Ano sa tingin niyo ang nangyayari dito? Normal na tao lang talaga kaya ito? O baka naman may something paranormal na? Kinikilabutan na ba kayo? Oo naman, syempre naman. Pero kung iisipin mo, kasi gumalaw yung yung tali. Kaya kumbaga sa sobrang puti nga ng damit, tapos yung background is puti rin. Sa Islam, may makikita sa isang gumalaw kasi yung yung tali rin yung nakaharang na Kumbaga sa sobrang puti ng damit niya, kumbaga nagkakaroon ng glitch na sa camera kasi lumang camera na kasi rin yung gamit. Kumbaga dati makita niyo talaga yung galaw ng pagdarasal sa Islam. May makikita sa isang nagdarasal na bigla. Gumalaw yung tali rin talaga yung nakaharang na Medyo naging transparent ang kumbaga katawan nito. nakita ko nga ulit. Ay, sorry. Ayan na yung Footage ay kuha ng isang CCTV habang isinasagawa ang namas. Yung pagkadaan niya, gumagalaw ito May makikita sa isang nagdarasal na bigla. diba? Nagkakatapang sa gitna. Medyo naging transparent. Pero kayo na rin bahala rin musga, sabi nga. Naglalaho, papalayo. Para sa akin, ganun lang yung pagkakaintindi ko sa video na to. Kasi matagal na video na kasi yung camera kumbaga, hindi pa gano'ng kalinaw masyado, kaya ganun yung nangyayari. Alright, so guys, salamat ulit at hanggang dito na lang tayo ulit sa video na to. Sabi ko nga kung nagustuhan nyo tong ganitong video or gusto nyo mapanood yung buo nito, visit kayo kay Goosebump. Pwede nyo na rin siyang kung gusto nyo rin siyang subscribe nyo para mapanood nyo yung ibang mga video nyo na magaganda talaga. Alright, so once again, mga boss, mga master, this boss Putit Master, at sana sa susunod na video na gagawin natin sa ganitong nandun pa rin kayo, ganitong makasama kayo or video clips na lalagyan natin ng reaction. Alright, so paalam, bye!